habang parating yung habang parating yung first runner, talaga naka-ready na akong tumakbo ng mabilis. Kaya nung nakuha ko yung baton, takbo ako agad. Hanggang nakarating na ako sa third runner. Tapos nung ipapasok na yung baton dun sa third runner, bigla akong naapakan yung paa niya. So, pawisan tayo guys. Ayan, so kita nyo naman medyo pawis pa at gulo-gulo na yung buhok natin. Kakatapos lang ng charity work natin, kung saan sumama tayo sa pamimigay ng food at inumin para dun sa mga palarong pambansa athletes ng NCR. At nagbigyan din tayo ng pagkakataon na mag-share ng stories, makipag-usap sa kanila at mag-deliver ng inspirational talk because I was once a palarong pambansa athlete. Sayang lang na hindi nakunan ng video. Akala namin nagre-record, hindi pala nagre-record. Pero yun, shinare ko dun sa mga athletes na katulad nila, tayo ay isa ring palarong pambansa athlete. Pero unlike them, naging atleta lang ako, college na. Sila, good thing, elementary pa lang, atleta na sila, sumababa pang panahon para makapag-training sila, mahasa yung skills nila. So tinanong din natin sila kung ano yung kahalagahan ng pagiging atleta at yung kahalagahan ng being able to represent your school, right? So doon simula yung kwento ko na sinabi ko sa kanila, elementary, hindi ako naging atleta dahil yung elementary pa lang ako, Google na yung oras ko sa pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng kambing, dahil mahirap lang kami, right? So walang resources para magkaroon ng training sa kung anumang sports na gusto ko. Kaya hindi ako naging atleta as early as elementary. So nung high school, sinubukan kong sumali sa track and field kasi yun yung gusto ko, takbuhan, right? Pero hindi rin ako nanalo kasi wala rin sapat na training. Kasi nung high school na yun, hirap din kami, hindi rin kaya ng pamilya ko, ng magulang ko na pag-aralin ako. Kaya yun, nagtitinda tayo ng kangkong, maakyat sa bundok, mangunguha ng kahoy na panggatong at ibebenta natin sa barangay. And when I reached college, simula tayo ng college, sinubukan ng parents ko na pag-aralin ako, pero parang after one sem lang hindi na nila kaya, parang nahinto tayo sa pag-aaral. Tapos naglalaro lang tayo sa isang volleyball court sa isang school, at napansin tayo ng isang school teacher doon. Tinanong ako doon sa kaklase or sa kaibigan ko kung sino ako. Tapos yung kaibigan ko nakwento yung background ko, yung buhay ko, yung kung ano yung dahilan kung bakit nahinto ako sa pag-aaral. At kinausap ako ng teacher na yun at sabi niya, pag-aaralin niya ako, tutulungan niya ako kasi yun lang yung way para matulungan ko yung pamilya ko, matulungan ko yung kapatid ko na mapag-aral ko din sila. So yun, pero dahil ayokong iasa lahat, right? Lahat ng gastos sa pag-aral ko dun sa teacher para hindi siya ganong mahirapan, sinubukan nating mag-try out for varsity team sa athletics nga. And ayun, nung nag-try out tayo, or after nung try out, yung feedback na naririnig ko doon is parang mas mabilis pa ako sa ibang mga lalaki na nandoon, sa mga ibang nakuha. So kaya naging part tayo ng varsity team for athletics. Tapos ayun, dahil doon sa varsity team for athletics, dahil nga pag varsity ka, discounted yung tuition fee mo. So nakatulong tayo doon sa teacher na nagpaaral sa akin. So ayun, nag-training na kami. Marami kaming training every 4 to 5 a.m. Tumatakbo kami kung saan saang oval, kung saan saang field, minsan sa tabi ng dagat kasi challenge tumakbo sa dagat, sa buhangin, tapos minsan sa tubig pa para pag ahon mo na sa normal field ka natatakbo, para ang gaan-gaan na ng pakiramdam mo. So yun, dumating yung araw na i-represent na namin yung school. Ang event, isa sa mga event na sanalihan ko is 400 meter relay. I was the second runner. Tapos may walkathon, tapos 100 meter dash ata, ako rin yung runner, hindi ko matandaan. Pero ang tandang-tanda ko yung 400 meter dash relay. So I was the second runner. Yung first runner namin tumatakbo na siya, pero medyo nahuhuli yung school namin. Kaya yung coach lumapit na sa akin, tumakbo, sabi niya, oh, Excel, be ready kasi kailangan nating bumawi, ganyan. So pero habang parating yung first runner, talaga naka-ready na akong tumakbo ng mabilis. Kaya nung nakuha ko yung baton, takbo ako agad. Hanggang nakarating na ako sa third runner. Tapos nung ipapasa ko na yung baton dun sa third runner, bigla kong naapakan yung paa niya. So alam nyo ba guys, yung shoes ng mga runners, spike shoes yung tawag. May mga parang pako-pako yan sa talampakan niya. So pag takbo ng third runner, sumabit dun sa paa ko. Anywhere dito sa paa ko, basta duguan ako dahil dun sa spike shoes na yun. Tapos medyo nadapa dahil na out of balance pa ako dahil nga sa kakamadali namin ganyan. So ayun, takbo pa rin, pilit pa rin takbo ng third runner hanggang fourth runner, and
we were still the gold medalists. Nakuha pa rin namin yung first place for 400 meter dash relay. At yun yung binigay ko example sa mga athletes kanina, na there might be a time, darating yung oras minsan na feeling natin di na natin kaya, feeling natin di tayo mananalo, feeling natin nanghihina na tayo, pero dapat nating tandaan na pag binibigay pa rin natin yung best natin, the possibility of winning is still there. Pinare ko din sa kanila na the following day meron akong walkathon event, pero alam na ng coach na mahirapan ako dahil nga baldado ako at saka ayun, mahabdi na yung sugat ko. So understandable na hindi ko nakuha yung gold, pero ayun, there's always a lesson there. At least may mga events kami na kami naging representative ng Region 6. Tapos sa palarong pambansa, kaya training ulit kami, training. Pahirapan talaga yung training. Then after a few weeks, only to find out, in-announce ni DepEd na hindi matutuloy yung palarong pambansa for that year. So I was devastated, nalungkot ako for the reason na it was my last year, graduating na ako, wala na akong chance para makalaro talaga sa palarong pambansa representing Region 6. Kaya nalungkot ako. And of course, even though I was devastated, I redirected my mind, my focus sa other things like extracurricular activities, academics, right? Kaya tayo rin yung naging president ng iba't ibang school organization, English Society, Education Department, graduating class, president ng buong school campus. So, alam mo yun, darating din sa point na feeling natin wala na. Dati yung point na mag-fail tayo, but let's not dwell on failure, but we have to redirect our mind and focus on something else where we can still see the possibility of being successful.